tulungan. And magpakilala rin po kayo from One League League. Hello, Terence. I'm Josh from ABS Ganyan. Yung first question ko, what made you say yes dito sa project na to? What made you say yes para dito sa project na to? Una-una kasi yung main goal ng ABCDIP is makapag-inspire ng mga kabataan, makatulong, tapos magkaroon ng mga maraming charity. So, ako personally gusto ko maging part ng ganong programa. Kaya yun ang nagpa-yes sa akin. Tapos parang ilang years ka rin nawala sa limelight. Ano yung mga pinagkakabulan during those years? Naging active ka ba sa mga sports advocacy mo? Can you talk about that? Nung nawala ako sa basketball, na-injured kasi ako. So, maraming mga times na nag-therapy at nagpapagaling ako. Pero, still, nasa PBA pa rin ako. And tuloy-tuloy pa rin ako ngayon. Healthy ako ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung pagpapakondisyon ko. Hopefully, magkaroon pa rin ng mga panibagong chance na makapaglaro sa PBA or kung saan man. Kasi, last year ng contract ko ngayong August. So, kailangan ko tumingin ng mga options. Okay. And any upcoming plans with the ABCDIP? Or are you coming to the communities para magbigay ng inspiration? Yes. Actually, nagsimula kami kahapon. Nag-charity kami sa Homeboys. Tapos, nagpakain kami ng mga bata. So, magandang start para sa ABCDIP family. And gusto namin na ituloy-tuloy yun. So, excited ako sa mga days na yun. And last na to the executives. You mentioned po kanina na mag-focus kayo sa sports. Bakit po sports? So alam naman po natin, sir, na as of now, more on digital na po tayo. So last year, umuwi po ako sa province. And then naalala ko dati na ang basketball court namin, talagang marami naglalaro. Tapos sabi ko, bakit wala na masyadong naglalaro? So, doon ko na napansin na more on digital na sila, parang wala na masyadong physical activities. So, yun yung nagiging focus din namin. And of course, maganda siyang project and of course for Terence Romeo. Kaya parang yun ang naisip namin na nakafocus kami sa ating community through sports. Kasi ngayon, mostly sa mga bata and matatanda, yung every week po namin na charities, so ang mga audience po namin doon, halos bata at matatanda. So nakakatuwa na nag-shoot sila ng ball, gumagalaw yung body natin. So yun po yung adhikain po natin na ma-improve yung physical activities po natin. Hello, good afternoon. Robert from the Manila Committee. I would like to ask the executives of ABCDIP. So, bakit po si Mr. Romeo, the many artists we have, si Mr. Romeo po ang na-consider for this endorsement? Si Mr. Terence Romeo ang na-consider natin sa atin to show the brand sa ABCDIP. Kilala naman natin lahat, isa siyang icon sa Pilipinas sa larangan ng basketball. I remember he made 80 points and he is also a commissioner captain DP. With that, it will inspire the youth and the community of sports dito sa Pilipinas, and not only playing the digital, also going back to sports. So with this humble beginning, makakatulong siya to inspire the people, mga kabataan and also mga katanda. That's why we choose him to be part of the ABC campaign, just to show the brand here in the Philippines. First endorser po si Mr. Terence ng ABCDIP po. Dito po sa Pilipinas, siya po yung first endorser po natin, ng ABCDIP. Okay, si Terence, your message sa mga youth who na-inspire sa iyo na maging successful athlete, anong mensahe mo sa kanila? Una-una yung message ko sa kanila, huwag sila makakalimot mag-pray. Kailangan lagi silang focus sa lalo na kung gusto nila maging basketball player, kailangan lagi silang focus sa pag-ensayo nila, disiplina. Tapos, hindi mawawala dyan, syempre, yung tiwala nila sa sarili nila. Yun ang hindi pwede mawala. So, kahit sa bagay, pag may tiwala ka sa sarili mo, I'm sure mararating mo yung pangarap mo. Okay, maraming salamat and congratulations.
Ayan, baka po may mga gusto pang magtanong from our media friends. Last question po, before we proceed with our program, baka po may isa pa pong gustong magtanong sa ating mga bosses and our ambassador. Ito po, meron pa po isa. Ayan. Hi, my name is Ronald Gonzalez from Ben. Para kay Terence, kasi it's ano naman alam ng lahat, na yung mga celebrities na nag-endorse ng online gaming, nababash. Paano mo ipapaliwanag, Terence, sa publiko ang importansya ng online gaming at walang sa money? For me, siguro kailangan unang-una, meron tayong discipline. Sa lahat ng bagay, dapat may discipline tayo. Huwag sobra. So, pag nag-online game sila, make sure na nandun yung disiplina habang ginagawa nila yun. And hindi naapektuhan yung buong livelihood nila or kung ano man. So, for me, yun yung pinaka-main na dapat meron yung thinking ng mga nag-online gaming, disiplina. And speaking of bashing, ikaw of course alam ng publiko, madami ka na rin napagdaan ng bashing sa buhay mo in the past, even in the present. Ano yung pang-bash na naranasan mo yung sasabi mo, naapektuhan ka masyado? Maraming bash na ako na-experience, pero ang pinaka-naapektuhan ako is yung mga bash na most likely hindi totoo. So, mahirap kasi yung mga tao kaya lang magsalita ng hindi maganda without knowing kung ano talaga yung mga nangyari. So, parang tumatalon ka agad sila sa conclusion na, kala mo nandun sila sa buong story, alam nila yung nangyari. Pero wala naman sila dun. And at the end of the day, pag nalaman nila na, hindi pala siya ganon, yun yung pinaka-balik sa kanila. So ako, lagi lang ako quiet, tahimik. As long as alam ko sa sarili ko kung ano yung personality ko, ano yung pagkatao ko. Wala akong tinatapakan na tao, wala akong niloloko na tao. Okay ako. Terence, pwede ko magbigay ng example na pinagdaanan ng pang-bash na hindi naman totoo. Paano mo yung nalusitan? Siguro yung last sa ex na kinasama ko. Yes, so for sure hindi naman siya sa public. Maraming mga tao nag-jump sa conclusion na may idea ako sa mga nangyayari, pero hindi nila alam na wala akong idea sa mga nangyayari. In fact, ako pa yung naloko, ako pa yung nawala ng pera, ako pa yung pina-invest. So, and marami namang mga tao na tumulong sa akin. Like yung dati kong boss, si Boss na RSA, isa siya sa talagang pinagkakutangan ko ng loob. Kasi I'm sure, na-prove ko naman na talagang wala akong kahit na sinong tao na kinausap or niloko just to earn sa kanila. So yun yung mga nakakalungkot na moment na naapektuhan yung life ko, kahit alam mo naman na wala kang participation din. Sino yung boss? Boss? Boss RC, yeah. Sino Boss yun? RC. Ano siya? Boss sa San Miguel. Sa San Miguel, tinulungan ka. So ngayon, after all those things, Terence, kumusta ka ngayon? Okay naman ako ngayon. Focus lang ako sa sarili ko. Focus ako sa family ko. Focus ako sa career ko ngayon. Kasi yun nga, sinasabi ko na mag-expire yung contract ko ngayong August. So, meron ako mga chance para may mga option ako na humanap kung saan ako pwede maglaro or kung ano man yung mangyayari sa career ko. So, doon ako nag-focus ngayon. Tsaka ngayon na part ako ng ABC VIP. Isa na rin to sa ipofocus ko paano kami mas makakatulong sa mga kids, sa mga homeless na bata, or sa mga tao na mga nangangailangan. Thank you, Terence, and congratulations. Yes, welcome. Thank you. Ayan, maraming salamat po sa mga naunang nagtanong sa atin from our media friends. Pero, siyempre sikat naman si Terence on and off the court. So, my question is like, you were saying options. Are you starting to envision the life outside basketball at this point? Hindi, options sa mga pwede kong laruan na team.
kumbaga gusto ko pa rin mag-basketball. Hindi pa naalis yung mind ko sa basketball world. Yun lang yung mga, kasi di ba sa basketball, may contract ka, tapos may time na mag-end. Tapos yun, ngayon nandun ako sa time na patapos na yung contract ko. So, pwede kong i-explore yung mga options na pwede kong gawin. Kasi parang we're thinking like, baka pwede na sa'yo showbiz, or... Hindi yata ako marunong umacting. Okay. Pero subukan ko, baka pag may opportunity, di ba? Pag may offer. Open ka. Yeah. Okay. And also, nakita ko na parang you are coaching also. So, kamusta yung experience and why are you doing it? Nag-coach ako kasi parang gusto ko mag-share ng mga nalalaman ko about sa basketball. So, actually mahirap siya compare sa ikaw yung naglalaro, mas kinakabahan ka kasi hindi mo, yung iniisip ko minsan na kaya kong gawin, hindi pala ganun kadali na parang i-transfer mo kagad dun sa mga players na kina-coach mo. So, yun yung isang malaking challenge doon. Tsaka paano mo mapag-work yung team na maging maganda yung chemistry. Okay, a last question. If ever lang daw, gusto i-push talaga yung showbiz kasi bagay ka nga talaga sa showbiz. Are you... Ano nagsabi nun? Nabagay ako sa showbiz. Si Neil ng Tempo. May iniisip ka ba? For example, na role mo what will convene for me? First, make say yes. At saka partner mo there. Leading lady. Hindi talaga kasi, hindi ako sure kung magaling ako acting. Never ako nag-try. Pero kung may gagawin man ako, gusto ko yung sa mga action. Or, alam mo yung parang mga kontrabida, yung mga ganun. Gusto ko yung mga ganun. Comedy ba na? Pwede din comedy. Okay. Alam mo na saan papunta yun. Willing ka bang makatrabaho? Thank you, Terrence. And No comment. okay, No comment. Okay. Pwede lang matanong daw last. Wait lang yung mga question, kakabalik ko lang sa pero parang masyado mainit yung mga question. Kakabalik ko lang ulit wait lang ulit lumabas sa social media, kalmahan muna natin yung mga question. Pero kamusta yun, yung social media break mo? Paano nakatulong yun sa'yo? Last year. Umalis lang talaga ako sa social media para focus sa sarili ko. And yun nga, sa mga priorities ko. And dati naman hindi talaga ako social media. Pero yun nga, may nakakatulong actually. Pero ngayon, kagaya ng sabi din mo, halos lahat nasa social media na. So, hopefully matutunan ko kung paano mag-work sa social media. Okay, thank you so much. And I think may mga questions are from our friends from media and press. Table number 8, may questions pa po kayo mga sir and ma'am. To our... May showbiz ulit. Sino daw ang crush mo sa showbiz? Wow! Ayan ay hindi mainit ang tanong. Sasagot mo. Nagagandahan po. Sir Terrence. Crush mo sa showbiz. Crush, ayan. Or ina-admire. Nung bata ako, si Ma'am Jessie Mendiola. Ang ngayon, sino? Hindi na ako nakakasubaybay sa mga showbiz. Pero ito na lang, nasa din kung gusto mong sagutan eh, hindi. Kumusta raw ang love life mo ngayon? Masaya, makulay, o wala? Wala. So you're open to dating anyone, gano'n? Yes. Okay, thank you. Ayan, very open daw po si Sir Terrence for dating. Good luck din po siya sa inyong love life. Gawin niyo Aside pong talk po show. sa inyong career. Ayan, so I think we're good with